Mr. Senator Rightful Sir, maganda umaga po and congratulations. Thank you. Magandang umaga po. My brother Mayor, Kuyang Mayor at saka Sister L. Thank you very much. Ay, salamat. Thank you for having me. Pasensya na, medyo nun. Mukhang puyat kayo kagabi, ha? Ayan. At marami ang nagulat habang kasagsagan ng hearing sa Blue Ribbon Committee. Kaya pala biglang nag-may I go out si Senator Risa Hontiveros kahapon. Yung pala ay mukhang pinapirman nyo na kahapon. Hindi, nakipag-usap lang sa amin. Yung pirma niya nung ano ba yun, nung the other day. Nauna na pala. Nauna na pala, ayan. Nauna na kasi kung talagang tutuusin, ang pasimuno nito, silang apat eh. Ayan. Si Risa, si Ping, si Loren, at saka si Migs. Sila may pasimuno nun eh, sa amin ang pinag-uusapan namin at nakausap din nila ibang mga kasama namin. Ako rin nakausap ko yung ibang kasama namin. Siguro magandang pagkakataon din to para kay yung mga aligasyon laban doon sa aming mga leadership namin ay pwede nilang harapin. They will be able to address it na ang Senado ay hindi nagigitna. Ayan. Kasi karamihan pag nakita mo sa netizen o sa mga, di ba, mga komentaryo kahit sa inyo itong Senado natin, ganito, di ba, binabaril yung leadership, binabaril yung Senado, na ganito ang nangyayari, ganyan. So, parang feeling ng karamihan sa amin, is, teka muna, alisin natin ang Senado sa line of fire. Di ba? At ilagay natin sa ikangay makakapagtrabahong mabuti. At magampanan yung kanyang dapat na papel sa gobyerno. Ito ba ang number one na dahilan na Mr. Senate President kaya bigla pong nagkaroon ng kudita at nagpalit ng leadership? Well, the preservation of the integrity of the Senate is one. Totoo yun. Pero the best persons to answer that question, Kuyang, is yung apat eh. Dahil sila nga nagpasimuno eh. So, gano'n siguro. Tsaka, I have nothing to say against the leadership of Senator Escudero, Senator Villanueva, ano naman yun. Kaya nga mas maganda kung ganda ng transition namin, maganda usapan namin eh. So, I'd rather not dwell or delve into some of the reasons bakit baka sabihin sila pa ang may sinasabi pa kami laban sa kanila. Dahil nadungisan ang image ng Senado, Senator Tito Sen, dahil sa sabihin na natin na nadadawit ang palang Senator Chi sa Villanueva, idadaan ba sila sa Ethics Committee? Wala kaming pinag-uusapan ganun. Sa ngayon, wala kaming pinag-uusapan ganun. Kasi let's see na lang. Would rather move on. Hayaan natin silang humarap doon sa mga aligasyon sa kanila. Senator Tito Sen, sir, speaking of moving on, ano po ang aasahan natin pagdating naman dito sa may magiging pagbabago ba tayo sa mga committee sa chairmanship? Mariretain po ba si Senator Marcoleta na Senate Blue Ribbon na committee chairman? Malamang sa hindi. Merong mga committee chairmanships na aming pinag-uusapan as early as last night. Pero ang aksyon ay siguro mamayang hapon pagdating ng session namin. Kasi ang mga pinag-uusapan, definitely gusto ng karamihan sa amin, si Senator Lacson ang mamuno ng Committee on Blue Ribbon, Accountability of Public Officers, which is shortcut Blue Ribbon Committee. And then, merong mga tatlong committee na pinag-uusapan as of last night. So, baka yun, mga pag-usapan namin at ibotohan namin mamaya. Pero definitely, yung Blue Ribbon, nung una nga, may kukonsider namin at tinatanong namin kung baka si Pia Cayetano o si Kiko Pangilinan o si Risa Hontiveros. Pero si Risa mismo, ang gusto niya, si Senator Lacson ang mamuno eh.
Di ba, Kaya siya ang aming napupusuan na iahalal mamaya. di ba maging issue, Senator Tito Sen, yung hindi raw pagiging lawyer ni Senator Ping Lacson sa nahahawak sa Blue Ribbon? Sa mga, well, siguro sa hindi nakakaintindi. Pero pagka kabisado mo yung rules ng Senado at saka ang history ng Senado, ako yung 1992 pa, doon na, there is no such thing. That there's nothing in the rules that says that the Blue Ribbon chairman should be a lawyer. Okay, ito ngayon, para pa ipakita sa inyo ganun. Nung 1990, si Tito Ginggona ang chairman ng Blue Ribbon. Pagdating ng 1992 to 1993, si Senator Maceda. Parang abogado yun. 1993 to 1995, 95 to 97 pa nga ang iba eh. Si Senator Sonny Alvarez ang hinalal namin na Blue Ribbon Chair. 2 taon yun. Okay? Pinagdebatihan yun. Dahil merong isa sa amin nun, hindi ko matanda kung sino, na sinasabi, kailangan abogado yun na dyan. Ang sabi ni Senate President Neftali Gonzales nun, sino may sabi sa'yo? Sabi niya, dapat abogado yan. Sabi niya, sa rules ba yan? Wala. Ang importante dyan, magaling mag-imbestiga. Ayan. Yun sinabi niya. Abogado ka nga, di ka naman marunong mag-imbestiga. Ayan. Diba? So, bakit ka magiging chairman ng Blue Ribbon? Yun ang sabi ni Nep eh. So, nahalal namin si Sonny Alvarez. He's not a lawyer. Diba? Every now and then, merong mga ganun sa Senado. Kasi nga, there is no such thing. There is no such rule sa Senado. Ayan. At sa titindi ng mga iniimbestigan ng Senate Blue Ribbon Committee ngayon, Senator Tito Sen, sir, kailangan natin ng magaling at matapang na katulad ng Senator Ping Lacson. Correct. Magaling, matapang, at saka matalas ang mata. At magaling mag-imbestiga. Ako, nasubukan ko na yan sa tagal naming magkaibigan ni Senator Lacson. Kumuha na isang ayaw magsabi ng totoo. Ilagay mo sa kwarto. Silang dalawa lang. Makausapin ni Senator Lacson yan. Mahuhuli niya yan. Madudulas yun. Mahuli niya. Walang third degree, ha? Kaya galing siya magtahi-tahi ng tanong, eh. Ayan. Pag nagsisinungaling ka, magkakamali ka, eh. Pero yung nagsasabi ng totoo, alam mo, hindi magkakamali yun, eh. Walang sasabihin nyo kung di totoo, eh. So, ano ang mangyayari? Pwede bang sumali daw yung mga nasa Duterte Block na sumali pa sa majority. Senator, sir? Well, yung grupo namin na nag-umpisa nito, walang kinausap sa kanila. Mga kaibigan naman namin sila. Kagabi, kausap ko si Senator Bongo sa telepono. Nagtatawagan kami. Dati naman kami nagtatawagan nun. Walang pinag-uusapan ganun. I think si Loren at saka si Amy nag-uusap kagabi din. Pero before that, wala kaming naging aksyon. Walang naging aksyon yung mga kasama ko na kausapin yung Duterte Group. Ngayong kayo na po ang Senate President, Senator Tito Sen, sir. Ayan, marami ang nag-aantabay. Ayan, nag-aabang, bubuhayin daw ba ang na-archive na impeachment case laban kay Vice President Sara? Hihintayin namin yung resulta ng MR. Kung ano ang mangyayari sa motion for reconsideration na nasa Supreme Court. Pag sinabi ng Supreme Court na ni-reverse, kailangan buhayin namin yung nasa archive. Pag sinabi ng Supreme Court na hindi, wala na kami magagawa nun. Pero siguro ang i-appeal namin dun, sana baguhin naman nila yung mga punto doon na hindi accurate. Di ba? Lalo na pagdating doon sa parang aminda ang konstitusyon. Huwag naman. Di ba? Pag oras na nawala yung option 3 sa konstitusyon natin, option 3 sa Article 11 of the Constitution, wala na tayong may impeach. Masyadong mahigpit yung nilagay nila dun sa decision nila na para makapag-impeach. Kailangan all 300 congressmen must have read or alam yung nangyari.
mag-i-execute ng affidavit. Isa lang doon ang ayaw mag-execute ng affidavit na nabasa niya. Todas na. Wala ka ng impeachment. So, ang kailangan mo na dyan, kung ayaw mo ma-impeach, meron ka isang congressman na kaibigan. Isa lang. Hindi ka na ma-impeach habang buhay. Parang, So, kailangan mo yun. Huwag ganon. Hindi. Kaya nga nilagay yung option 3 para nga yung mga naglulokong public official madaling alisin. ayun, matindi pala. Parang isang black ball lang. Hindi ka na pwede lumusot. Sa black ball sa atin. Oo. Sa Oo, totoo. Oo, sa black hole ka. Wala na. Pero Senator Tito Sensor, ano naman po ang asahan natin dito sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon? Ayan. Ito pong sa issue ng mga anomalya sa flood control projects at ito pong mga dapat mapanagot na mga sangkot sa korupsyon. itutuloy ba yung sinimulan ni Marcoleta? Oo, siyempre. Tutuloy yun. Tuloy yan sa Blue Ribbon, tuloy yan. Hindi lang basta yung flood control. Pagdating doon sa aming mga usapan kay Senator Gatchalian, who we will be retaining as chairman of the Committee on Finance, gagawin namin open to the public ang deliberations ng budget. Lahat ng departamento, dapat yan open. Tapos, pagdating sa BICAM, Ayan. open din. Nung nag-uusap kami ni Presidente nung mga over a week, almost 2 weeks ago, kita kami sa isang event doon sa libing ni Judy Rojas. Inangako ko sa kanya, live streaming, ilalagay ko yun. Inilagay ko yun Live streaming dapat, pati sa BICAM. Ayan. Whether big BICAM or small BICAM, naka-live streaming yun. Hindi natin pwedeng hayaan nangyari noong 2025. Ayan. Para alam kung sino yung may mga insertion. Wala na. Hindi lang malaman. Bawal ang insertion. Dapat institutional amendment. Meron kang gustong amenda. Like for example, gusto mong ipagawa yung barangay hall ng isang lugar. Gusto mong maglagay ng let's say 10 million doon sa barangay hall. Ganon. Tumayo ka sa floor or pag pinasok mo sa chairman ng committee sabihin mo, ako yun. Di ba? Ikaw yung author, ikaw yung yung nagpasok noon. Kailangan ganun, ma-identify natin. So, kung magsasubmit ka sa chairman ng Committee on Finance, magsasubmit ka at may record. Hindi yung nangyayari na pareho nung nangyari last year na ratified na. Tapos na ang third reading. Pagdating sa BICAM, nagka-insertan. Hindi na masisilip sino naglagay yun. Malalaman natin. Pagka tapat yung chairman ng Committee on Appropriations sa yung Committee on Finance, talagang malalaman yun. Ayan. Senator Tito, ala naman daw insertion Kung meron kang project na ipapasok, senator ka, may papasok ng mga project, you must monitor it yourself. Ayun. Total pinasok mo. Monitor lang naman, hindi ka naman executive, di ba? Ayan. Monitor the completion of the project. Yes. Pero sabi ng ilang congressman, hindi naman daw insertion, amendment, Mr. Senate President. Okay, amendment, pero aminin mo. Diba? Aminin mo. Ikaw ang nag-amend. Ikaw ang nag-amend doon. Hindi yung isisingit mo lang doon. Opo. Ayan. Anyway, Senator Tito Sen, alam po namin na busy kayo. Ayan. Mukhang may ganap pa si Tito Sen Sabi ng mga brethren sa Andres Bonifacio Masonic Lodge, congratulations daw. Ayan. Thank you sa brethren. Maraming salamat. At inyong lahat. Kahit doon sa mother ninyo, sa motherland. Ayan, thank you very much, Kuyang Deo. Thank you. Maraming salamat, sir. Ayan, and congrats and good luck. Good luck po. Ayan, maraming salamat po. Thank you po. God bless po. Mabuhay. Mabuhay po kayo. Ayan, mahabigan ang bagong Senate President, Senator Tito Soto III.